Good morning guys. Kasabong lesson visit na daw sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyo Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon magbigay naman ko ng konting tips, advice sa inyo mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa mga kulay na ating dapat manmanukin na padamihin natin para nga hindi tayo mapag-iwanan sa ibang nagpapalahi, nag-alagad manok. Tulad ko, ito pala sila, ipakila ko sa inyo, ito siya ang white butcher. Yan, puti, hindi ito white kilsong pagkaputi, white butcher. Ang kinukuhaan ko nito, ginamit niya ito sa ibin-ibin, sa dirbi-dirbi mismo. Pinagkakampiyon niya ang mga kulay na puti na ito. Kaya pag-apresan ko rin na kumukuha ko sa kanya lahi, ito na siya, naging lalaki. Kaya pinapalahi ko na siya. Ngayon, ang resulta sa nagiging mga anak niya, kasi itinaris ko sa kanya ng mga kulay sa mga babae, karamihan mga pula. Ilan-ilan lang talaga ang lumalabas ngayon na puti pa na kalahi niya sa kulay niya, sa nalahian niyang mga nagiging mga anak niya. Karamihan na doon yung makulay sa mga kulay pula. Pero si ang ama, original na ama ito. Kaya ang gagawin ko, parang mapadami ko ito dahil nang hinayang ko nito, nalinyada na ito dahil kilalang kilala ko mismo at saka ang mga pangatawan nila nito, maganda ang pangatawan, maganda ang hipo sa paghawak nila. Ang anak na babae nito, wala na akong ibang pamaraan kung hindi ibabalik ko sa kanya. Parang mapadami ko itong mga ganitong kulay. Kasi alam niyo ba, ako masilan ako sa linyada sa manok na nalagaan kong ginagastusan ko. Kasi sa kamahal ng bilihin, sa gamot, o yung vitamins o feeds na pinapakain natin sa kanila sa pang-araw-araw na pangkailangan nila, sa kamahal na bilihin tapos magmamanok lang tayo ng mahinang uri sa linyada, luging-lugi tayo niyan, mapag-iwanan tayo sa ibang nag-alagag manok. Kasi kung gustuhin natin mag-out magbenta tayo, parang maibalik sa atin ang ginagastos natin na gagamitin natin pang-uli ng feeds, gamot para sa mga ibang mga alaga nating manok sa mga kasamahan nila. Hindi kaano mabilis kapag mahina na uri sa linyada ang ating minamanok. Kailangan talaga, bukod sa maganda ang pangatawan, maayos ang postura sa balahibo, sa buntot, kailangan piliin natin talaga ang pinaka the best na pamaraan, proseso. Tulad nito, ituturo ko sa inyo. Ang buntot niya hindi nakaganyan, nakatayo, hindi nakaganon, parang abanikol. Yung iba kasi tinawag sa nakaganyan na yun, yung ibang buntot, diba? Halos ito aabot na nakaganon na. Hindi iyon, dapat padamihin natin nakaganon lang ang buntot. Yan, nakadiretso lang siya, nakaganyan lang. Huwag yung nakatayong nakaganon na, kasi hindi masyadong magustuhan yon sa namimili ng manok. Kapag ang buntot sa isa ka manok nakaganyan na, halos ito siyang lawi, aabot na dito banda sa ulo niya. Hindi maganda yan. Para sa akin pa rin yung opinion ko lang, kasi naobserbahan ko na yan. May manok ako dating nakaganon, hindi kaano magustuhan, hindi mabilian. May bibili man yan, ilan-ilan lang ang makagusto. Pero sa mga baguhan ngayong nagmamanok, dahil ang mga tao ngayon marunong na, dahil laging nanonood ng mga ibig-derby, nakikita na nila dito sa mga videos, content dito sa YouTube, nanonood na sila ng mga YouTube, lalo-lalo na yung mga farm galing ibang bansa, panood nila yan. Yan, kaya nakita na nila ang pagpili, kaya alam na nila din yan sa namimili ng manok. Kaya tayo nagpapalahi, pipiliin na lang din natin ang tamang posisyon sa buntot. Iwasan talaga natin kahit anong kulay sa manok, basta nakaganon ang buntot, iwasan natin yan. Kasi kung
pangbinta man lang, panghanap buhay, pang extra income ang kailangan natin sa pagmamanok, huwag nating mamanokin yan. Di bali lang siguro yan kung personal lang nyo yan na kayo ang gumagamit pang laro yan. Pero kung gawin nating hanap buhay, konting business, pang extra income, huwag yun. Dapat nakaganon lang ang buntot dapat. Huwag naman yung nakatumba nakaganon din, nakapaling. Dapat nakaganon lang, diretso lang, ganyan. Yan, oh. Ganyan ko yan, oh. Ganun lang ang pormahan. Yan lang, sana mayroon kayong matutunang mga baguhan pa lang tungkol sa pagpili sa posisyon sa buntot na dapat padamihin nating mga manok. Malaki itong tulong kung mapanood nyo ang mga content para sa inyong mabaguhan pa lang na magsimulang mag-alagang manok. Kasi sa posisyon, sa tinginan, sa lawi o sa buntot, sa balahibo sa manok, kitang kita na nila yan na hindi reject. Yan lang. Thank you ulit sa pagnood. Bukas ulit ibang topic paliwanag ko sa inyo. Maraming salamat ulit sa aking mga supporters, aking followers, aking mga viewers, aking subscribers. Huwag sana kayong magsawa sa pagsubaybay natin tungkol sa kalaman sa pag-alagang manok. Yan lang. Bye-bye.